naman, merong Blue Ribbon Committee hearing at syempre, as usual, epal na naman si Marcobeta. Pero, huwag niyo kakalimutan na after po nung kanilang hearing, ito pong si Rodante Marcobeta, naglabas ng kanyang sariling report. Oo. At naging controversial po itong report na ito kasi maliban sa laman, na walang kwenta yung laman, inunahan niyang sadya, ang committee ng Blue Ribbon. Inunahan niya na maglabas ng impormasyon ang Blue Ribbon Committee. Bakit? Nabanggit ko po sa inyo noong nakaraan, ako po naniniwala na kaya ho niya ginawa yan ay para maunahan ang Blue Ribbon Committee at ang kanilang maunahan sa propaganda ba? Maunahan sa propaganda. Para nga naman, iisipin na ng mga tao kung ano man yung ilalabas ng Blue Ribbon Committee, yan ay luto na. Luto na yan, hindi na mapagkakatiwalaan yan. At ito na nga ang nangyari. Somewhat, napaamin si Rodante Marcoleta doon sa sinabi natin yun. Okay, panoorin natin ho itong interview niya sa One News. Of the week, there was a back and forth at the Senate. That's over the probe on the flood control scandal by the upper chamber's Blue Ribbon Committee. We've heard from BRC Chair Senator Ping Lacson. Let's now hear from the other camp, the minority bloc. And former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we have already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya ng mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of the final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Hindi lang ninakaw, dilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo ay partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito, yung kapakanan ng tao, hindi sasabihin nila, hindi. Mga kababayan, naintindihan niyo ba yung sinabi ng Rodante Marcoleta? Inamin niya. Inunahan niya ang Blue Ribbon Committee. Inunahan niya. Saka sabi lang niya, di ba? Naglabas na kami ng findings namin. Ha? Ikaw yung committee? Marcoleta, matagal ka nang sinipa sa Blue Ribbon. Kung umaabot man kay Marcoleta tong video natin, sana makarating sa'yo to. Matagal ka nang sinipa. Kinik out ka. Tinanggal. Tanggal ka na. Tapos, para maging para makakuha ka ng konting political capital, inunahan mo yung report ng Blue Ribbon Committee. Inamin niya. Inunahan niya na mag-report, maglabas ng report ang Blue Ribbon Committee. Ang tanong sa kanya, is it true that you departed from the rules nung naglabas siya ng tawag dito ng report? Anong sinabi niya? Did I depart? I departed? Naglabas lang ako ng aming findings. Para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan ay galit na galit na. Hindi, inunahan mo lang ng kwento para maipasok mo na yung kasinungalingan mo. Inunahan mo lang yung kwento para mauna yung kasinungalingan mo, para yun ang unang marinig. As if naman, mga kababayan, pag narinig natin yung kwento kay Rodante Marcoleta at kay Aimee Lacson Bababel, maniniwala tayo agad. Hindi na uuso yun. Hindi na uso. Wala na yung trust me bro. Wala na, hindi na uso yung trust me bro. Crush you bro, pwede pa. Tuktukan ka namin eh. Tuktukan ka ng taong bayan eh.
Lagi na lang ano, no? Lagi na lang tayong palusot. Lagi tayong sangkalan. Ginagawa namin to para sa taong bayan. Ang taong bayan, ang tingin sa taong bayan, basura para di bigyan ng impormasyon. Anong tingin sa taong bayan, ganito. Ginawa namin to kasi galit na galit ng taong bayan. Utot nyo, hindi nyo ginagawa yan para sa amin. Ginagawa nyo yan para sa sarili nyo. Makahayop kayo. Buisit ka. Rodante Marcoleta. Wala kayong taong bayan. Meron lang kayo 183,000. Wala kayong numero. Hindi nga kayo makapag-mount ng dissenting EDSA People Power. Kailangan nyo pang mangkuto ng INC para lang makakuha kayo ng People Power. Goodness. Ayaw na sa inyo ng taong bayan. Malamang sa malamang yung mga bumoto dito kay Marcoleta, nakuryente kayo ngayon, no? Ayan, katangahan nyo. Yan, no? Kuryente kayo ngayon, no? Tatangan nyo kasi, yan, no? Kainin nyo yung kabubuhan nyo. Yan, si Marcoleta at si Ivy. Bahala kayo dyan. Sa ako, di ko sila binoto. Di ba ngayon nagpapalusot siya? Nagtatago siya sa likod ng salitang taong bayan. Huwag nyo kaming gamitin. Baka mukha kayo. Departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Dahil hindi mo nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa ito because In the history of the Senate, kalimitan naman naglalabas ng minority report. Kailan ka naman naging senador? Hoy, Rodante Marcoleta, neophyte ka pa lang. First term mo pa lang to at baka maging last na. Anong karaniwan? Babasagin ka ni former Senate President Franklin Drilon. Tikas ng mukha na ito. Anong karaniwan? Fake news ka, Rodante Marcoleta. Fake news ka. Parang pagsisinungaling mo sa sose mo na wala kang natanggap na donasyon. Tapos aaminin mo on live TV na marami kang tinanggap na donasyon. Nagsinungaling sa sose. Ebidensya yung sose ng kasinungalingan mo, Rodante Marcoleta. Wala na maniniwala sa'yo. Wala na maniniwala sa'yo. Sinungaling ka kasi. Sabi ni Drillo, no, ilang beses ito matagal, pati ka ng senador to. Nabuhay na sa Senado to, natulog na sa Senado to, ilang beses na. Ilang beses na nakatulog sa Senado to. Oh. Maski interview, nakakatulog. Oh. Alam niya ang proseso ng Senado, kaya ka nakakatulog na yan sa Senado eh. I can do this while sleeping, guys. Ganun siya kapatikan. Ganun siya kabatak. I can do this in my sleep. Oo. Maski siya alam niya eh. Yung minority report, nag-violate ng Senate procedure. Masama ba yun? Eh, hindi siya masama. Pero violation ng rules niyo yun. Diba? Ito si Drilon eh. Diba? Ganun siya eh. Ganun siya katagal lagi senador. I can do this in my sleep. Ganun kalupit. Diba? Siya nga sinabi niya, violation niya ng procedure. Tapos ito si Rodante Marcoleta sasabihin, karaniwan namang ginagawa ito. Huy, si Raulo, walang ganun. Baliw. Baliw to si Rodante Marcoleta. They will be departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Dahil hindi mo nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa ito because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Kaya nila ginawa kasi hindi rin nila alam kung kailan gagawa ng report si Ping Lacson. Pwede ba yun? Pwede mo ba yun? Sana merong no? Kahit indirectly lang, no? Sana masagot. Siguro sa mga interview, masagot, no? One of these days. Pwede mo ba yun? Na kapag agit yung mga ibang senador sa committee report, pwede silang gumawa ng sarili nila? Di ba? Pwede ba yun? Gusto ko na makakita ng report eh. Gagawa lang ako sarili ko. Ano ba naman yan? Nakakabuisit, di ba? Nakakabuisit yung mga ganong klaseng tao. So kung pwede yun, di bahala na pala, no? Wala na kayong rules yan sa Senado. Kanya-kanyang sulat na lang ng committee report. Bahala na kayo. Di ba? Basta member ka ng committee, kahit hindi ko yung chairman, sulat ka ng committee report. Go ahead. Di ba?
Ay, nako. Anyway, tuloy natin. Okay, pero Illegal is going to do that. all right. Now Senator Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din. Hindi naman yun ang punto eh. Ang patapangit argumento nito ni Marcoleta. Hindi yun ang punto. Hindi yung content ang punto. Ang punto is, saan nyo hinugot yung report nyo? Kasi wala pa namang committee report mismo ang Blue Ribbon. Anong kukontrahin nyo? Anong i-dissent nyo? Anong ipapadagdag nyo? Ano yung ipapabawas nyo? Di ba? Minority sila eh. Hindi naman sila yung majority. And even worse, hindi siya yung Blue Ribbon Committee chairman. So ang sequence diyan, maglalabas muna ng committee report. I-discuss yun in plenary, kokontrahin, magpapadagdag, magpapabawas. Tapos yung resulta nun will be the final report. Yun ay isusumite sa kung saang departamento. Halimbawa, kung tungkol dito sa flood control, malamang kasama dyan DPWH, DOJ, possibly Office of the Ombudsman, etc. etc. So, yun yung sequence noon. Ngayon, mga kababayan, kung uunahin mo yung minority report, anong kinontra mo? Ang ending ngayon, mga kababayan, kokontra yung committee report mismo na dapat ay inilabas, magiging input doon sa committee, sa minority report. Mali yun. Para mong sinabi, sa Supreme Court, ganun din kasi sa Supreme Court, collegial body, merong ponente na nagsusulat ng ponensya. Ponensya is the decision. Ponente ay yung naka-assign dun sa kaso na yun. Ngayon, mga kababayan, imagine mga kababayan, kung lahat ng justices sumulat ng kanilang sariling desisyon. Meron na naka-assign dun eh. May nakatoka na dun eh. Yung decision ng TOCA, yun ang pag-aaralan nyo. Pag pinag-aralan nyo yun, pwede kayong mag-concur, pwede kayong mag-dissent. Bahala kayo. Ganon din sa Senado. Maglalabas muna, yung nakatoka, ang TOCA ay si Ping Lacson dahil siya ang committee chairman ng Blue Ribbon. Siya ang TOCA. Ngayon, yung TOCA, mga kababayan, siya yung maglalabas ng desisyon. Hindi mo pwedeng pangunahan yan. Ang ginawa ni Marcoleta, pinangunahan niya. Kasi daw, nababagalan siya. Maghintay ka. Bitter pa rin ba siya sa pagkakasipa sa kanya sa Blue Ribbon? Salty ka pa rin? Diba? Ba't mo pinangunahan? Ba't ang bitter mo sa Blue Ribbon? Pinangunahan mo yung committee chairman. Hindi ka na chairman. Napaka-bitter. Pati yung kanyang dalawang privilege pieces na ginamit kong input doon, basura din yun? Oo, basura. Wala kaming ibang motibo. Basura din yun. O, hindi dahil sa mali yung isinama niya. Pero kasi, hindi mo pwedeng tratuhin yun as official because it's not the official committee report. So it is just a piece of it's a scratch paper. Nagpagod sila ng 500 plus pages for a scratch paper. Doon, kung hindi ang kapakanan ng taong bayan, makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo, baka man may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because, ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huli, Senator, sorry, hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, nag-arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what do you feel? Well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Panay. Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yun para makapamili sila kung sino mag-a-apply. Paano ito? Sino ang magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discaya? Alam mo, civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yan eh.
Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ay doon mo nakukuha ng, restitution. Sino magkukumpute? Magkano? Baka pag wala ng corruption yung sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit yung pinapalitan? Hindi ba, you are bending the law. Wait. Ang low bending, yung pagsisinungaling sa sose mo, Marcoleta. Yun ang low bending. Ito, yung sa ombudsman, ay yung sa DOJ at sa restitution, wala ho talaga yan sa law mismo. Pero ang law ay binibigyan ng kapangyarihan ang DOJ na magsulat ng kanilang mga requirements. Nakasulat yon sa Memorandum of Agreement. So, kung binigyan ng batas ang ating DOJ ng kapangyarihan para i-determine kung ano ang requirements ng mga papasok sa Witness Protection Program through a Memorandum of Agreement, anong pake mo? Anong pake mo, Rodante Marcoleta? DOJ ka? Gusto mo sakop mo lahat eh. Gusto mo sakop mo yung Blue Ribbon. Gusto mo rin mag-DOJ ka. Ay, umalis ka dyan. Huwag ka na mag-senador. Umalis ka dyan. Magninuhod ka kay PBBM. Sabihin mo, Mr. President, ako na lang i-appoint yung DOJ. Kasi ayokong bigyan ng restitution ng mga Diskaya. Si Raul. Tapos yung magko-comment si Diskaya, no, na feeling ko parang kami pa yung ninanakawan. Ah, si Raul ka. Alam mo, ako talaga sana mag-isa sa mga sana maging penalty kaya sa mga Diskaya, no, yung maglalakad sa harapan nating lahat, 50 million voting Filipinos. Voters lang 50 to 60 million yan eh. 60 million voting Filipinos. Tapos kukonyatan lang natin. Konyat. Isang konyat lang. Isa lang konyat lang. Yung medyo kinakaskas na ganun para mainit. Yung kinakaskas na ganun, guys. Oo. Para medyo mainit-init. Ang tigas ng mukha. Sobrang tigas ng mukha ng Diskaya. At ako, mga babayan, may kutob ako na narinig nila yan. Kung ano man yung sinabi nito ni Curly, narinig na yan kay Rodante Marcoleta. Hindi yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng gano'n? Nasa batas ba yung gano'n? Senator, Wala naman akong makuhang iba ng mga testigo. Ni Curly Diskaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan. Ano naman ang inyong pananaw doon? Yun, sige, game. Sa sarili niyang opinion yun eh. Yun ang pakiramdam niya. Di ba? Pinapihan ko ba siya doon? Hindi naman po, parang Paano ako nag-abogado sa kanya? Paano ako nag-abogado in the same manner? Bakit ang defensive ni Marcoleta, no? Bakit ang defensive mo, Marcoleta? Bakit ganyan yung sagot dyan? Defensive eh. ngayon na parang sila pa ang ninanakawan. Ano naman ang inyong pananaw doon? Sa sarili niyang opinion yun eh. Yun ang pakiramdam niya. Di ba? Pinapihan ko ba siya doon? Hindi Ang gusto ko Tinampihan ko ba siya doon? Ba't hindi mo sabihin ngayon yung opinion mo? Ba't ang sagot mo? Sarili niyang opinion eh. Ba't hindi mo sabihin na, si Raulo yung si Diskaya, walang ganun. Tapos kasi sabihin mo, yung opinion niya sinabi ko ba yun? Lagyan ito si Piluka, oh. Ba't defensive ka? Ba't ka nag-iinit dyan, Rodance? Si Marpeluka talaga. Hindi naman po, parang paano ako nag-abogado sa kanya? Paano ako nag-abogado in the same manner na kapag ako nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Diskaya? Ay, kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Nung si Gutesa, Oy, sinungaling to. Oo. Hindi lang pag tinatanong, ginaguide mo pa siya sa script. Ikaw pa taga-kompas ng script. Basahin mo to. Basahin mo tong statement mo na to. Huwag kong lalampas. Ganun ka pa. Nakakadiri si Marcoleta, no? Promise. Nakakadiri si Marcoleta. Alala niyo yung hearing kay Diskaya? Oo, tinuturuan pa niya, kino-coach niya. O, ba't mo nilampasan tong number ganito? Basahin mo ulit, basahin mo. Huwag kang lalampas. Tapos nilapitan pa niya. Di natin alam kung ano yung binulong niya kay Gutesa. Na, by the way, take note, hanggang ngayon, nawawala pa rin. Hindi pa rin nagpaparamdam. Oh. Si Marpeluka sabay talaga. ihayag ko doon, ipresenta ko. Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Bakit hindi kami binigyan ng sworn statement? Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, Akala ko ba, hindi importante yung sworn statement sa Blue Ribbon Committee hearing? Siya yung nagsabi nun eh. Siya yung nagsabi nun, guys. Naalala nyo, nung nabisto na peke yung sworn statement ni Rodante Marcoleta, ni Orly Gutesa, nung nagsalita yung abogado na nag-notarize or allegedly nag-notarize nung dokumento ng sworn statement neto ni Orly Gutesa. Anong sinabi niya? Hindi naman talaga kailangan yun eh. Hindi naman namin kailangan ng sworn statement. Importante nakapagsalita na siya. O bakit ngayon binabawi mo na? Bakit ngayon nagde-demand ka
ng sworn statement dito kay Mary at kay Joy, kay Mary Joy. Oo. Mary Joy Piatos. Ngayon, naghahanap ka ng sworn statement. Oh, hindi ka makapagtanong dahil wala kang sworn statement? Talaga? Hindi ka ba nakikinig sa hearing nyo? Hindi nyo sila na-interpellate personally? Kaharap mo? Hindi mo alam ang itatanong mo? Andyan lang sa harapan mo yung nagtetestimonya? Ganun ka kabobo bilang abogado? Kaya kami namaliit ni Justice Carpio at ni Justice Ascuna eh. Lowest of the lawyer ka daw. Lowest of the low lawyer ka daw. Lawyer! Si Marcoleta. Lawyer. L-O-W-Y-E-R. Lawyer. Imbis na law. Low. Hindi niya alam yung itatanong niya. Ayan sa harapan niya. Pwede naman niya tanongin harap-harapan. Bago ito, no, nung kayo pa po yung chairman ng BRC, binabati ko sa rin po ng mga tao, allegedly yung asawa niyo daw may connection sa mga diskaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? May paliwanag ko na yun, di ba? He proceeded from an ignorant question. May paliwanag ko na yun. So, Di ba yung issue natin dito? hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan? Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, Lunes. Let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Ang dami niyang binanggit. Number one, halimbawa, noong plenary debate ng budget, panahon ng BDCC, nandun sila. Doon niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na meron 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Ginawa niya yun. Siya nag-conclude, hindi totoo yan. Sabi niya, actually kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi mo lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi mo lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Nandun si Bernardo. Hindi naman niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit natin mo sisiin? Akala ko ba? We should always go where the evidence leads us. Nandun na yung dalawa eh. Dahil ba merong general denial si Trigib? Yun na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, hindi mo sabihin at sinungaling si Bernardo. Yes sir, sabi niya. Bakit hindi ko si Bernardo? Papayag ba kayo na kinuha nila yung statement? Sinungaling? Bakit sila kumibo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaan na sinabi ni Bernardo kasi 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, bakit hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakip ang mukha? Nasa rules ba natin yung nakatakip ang mukha? Wala. Pero pag kami ang gagawa, wala sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng report. In the end po ba, nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Eh siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin magagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly yung majority. Oh, ang gusto daw niya, dalhin sila sa Malacanang ni Ping Lacson. So alam na natin yung agenda, di ba? Alam na natin yung agenda. Ang agenda, mga kababayan, ay siguruhin na si President Bongbong Marcos ay madamay dito sa flood control. Yun yung agenda eh. Bakit hindi na in-interpellate pa si Trigib? Kasi si Trigib, mga kababayan, ay iniimbestigahan na ng DOJ. Iniimbestigahan na siya ng DOJ. Tsaka ombudsman yata, if I'm not mistaken. May referral na siya galing sa ICI. Ganon din si Bersamin, yung pamangkin. Ba't kailangan pang usisain yun? Private na yun. Confidential matters na yun. Gusto mo ibulgar nila yung kanilang sinabi sa DOJ? Bakit? Gusto niyo bang malaman kung ano ba talaga ang tunay na involvement kung ano yung sinabi niya sa DOJ para maka-strategize din yung mga kasama niyo tulad ni Chis Escudero? Kasi si Maynard Go nandun din eh. General denial din naman ang sinabi niya. Pero bakit hindi niyo minention? Kasi si Maynard Go konektado kay Chis Escudero. Di ba? Si Trigib Olaybar konektado kay Bersamin. Si Bersamin, na pamangkin, konektado kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, konektado kay PBBM. Di ba mas gusto nyo imbestigahan yun? Huwag natin imbestigahan si Maynard Go kasi konektado kay Chis Escudero yan. Kaibigan natin yan. Doon tayo sa kabila, kay Trigib Olaybar. Konektado yan kay First Lady Lisa Romualdez Marcos. Lisa Romualdez. First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ba?
Doon tayo kay Maynard Ngu. At doon tayo kay Bersamin kasi diretso maiko-connecta natin sa Malacanang yun. Natin pansinin si Maynard Ngu. Kaya naman, huwag natin pansinin yun kasi best friend niya ng kaibigan natin. Best friend niya ng kasama natin sa minority na si Chis Escudero. And by the way, bakit nawawala na ang pangalan ni Chis Escudero sa kwentuhan? Siya nga, ang naglagay ng 142 billion pesos na insertion para sa para sa confidential funds, para sa mga flood control ng mga senador. Siya yung tumrabaho kasama ni Cabral. Di ba? Minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po, unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato, 6. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yun. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang kailan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang. Mangbastos ka na nga, mamambastos. Thinking na, ang Senate President, Raul. usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una ko ibigyan ng kopya sa, akala ko naman, kahit pa paano, ilalabas nila yun para makatulong man lang. Agitated ang tao, gaya mga sabi mo, frustrated, nagagalit na. Ano hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change is there talk of that. Kasi napaka-slim no, nung majority right now. So yung minority is actually in the position. So kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na ano yun, wala akong tinitingnan na ganung angulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko matapos natin ito kahit paano, mabigyan natin ng paliwanag ng taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Pero doon po sa minority report, wala pong, you were silent, syempre kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged Huli ka, Balbon. in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi nyo nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung Chico. binasa po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito Biglang darating ang Secretary of Justice, magkikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa, meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dala sa NBI, akalahin niyo, nakagawa ng dalawang supplemental affidavit ang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. It is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, Diba? hindi ito police investigation Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit, ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi na. So, ibig sabihin, ayaw nila na mapalitan yung script nila. Ang gusto nila, sundin lang yung script nila. May script sila nabasag tuloy yung script. Ang script, dapat si Martin Romualdez. Kasi kung si Martin Romualdez, diretso kay Bongbong Marcos, mapapa-impeach natin si Bongbong Marcos. Kaso hindi. Magaling si Ombudsman Remulla Nung DOJ secretary pa siya. Pagkasabi ng testimony, hinila, dinala sa NBI. Walang TV, walang senador, walang protektor, walang kahit sino. Nagbago ng statement. Ang meron lang doon, kapulisan natin, NBI, abogado ng NBI. Bakit? Bakit ganoon ang ginawa? Kasi nga, merong script itong mga mukong natin. Tapos ngayon sasabihin nila, hindi namin gusto yung ginawa ni DOJ Secretary noon na ngayon ombudsman na. Kaya hindi kami naniniwala sa sinasabi nila ngayon. Raul ka boy. Alam mo ano nangyayari? This should not have been happening. Alam ko kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos dito kung mag-iisang direksyon namin. Kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kami sinasabing gano'n. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Wala kang gano'n ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and an undersecretary were recipients of allocable action in the Cabral file? Bakit hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung tama rin strict.
binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang binibini, Mm. ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Mhm. Yun lang pala yun ba yung pag-uusapan natin? And why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo naman ako yung chairman pa, kung ako nagkakamali, sa first or second hearing pa lang, sinabi ko na, puro mali ang coordinates dito. Ngayon, siguro, kalahati ng hearing, yun yung pinag-usapan nyo, they confirmed that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa eh. Ano kung hindi na namin yun? Yung yung gusto marinig ng tao. Ano sa Wait. Hindi lahat ng coordinates mali. Sintiran nyo talaga gano'ng kasinungaling si Rodante Marcoleta. Hindi lahat ng coordinates mali. May mga ilan lamang na proyekto na mali yung coordinates. Pero yung lugar niya, malapit lang, mga 1 kilometro lang ang diferensya doon sa coordinates. Pero alam nyo mga kababayan, madali rin kasi ipalusot yun eh. Kasi kung ghost project yun, edi sabihin mo lang, mali yung coordinates eh. Yun yung palusot mo sa ghost project, maling coordinates. So, ako hindi ko masyadong bibigyan ng tutok yan. Ang bibigyan ko ng tutok kung ano yung nasa GAA. Kasi nandoon yung project sa GAA. So, yun ang tututukan ko. So, ngayon, ang sinasabi ni Rodante Marcoleta, hindi naman doon niya sinasabi niluluto ni Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee hearing. Pero parang ganoon na rin. Kasi hindi raw sumusunod sa ebidensya si Ping Lacson eh. Pero ang gusto nito ni Rodante Marcoleta, ang sundan lang na ebidensya, kung sino yung gusto nilang idiin. So, wala kang pinagkaiba doon sa inaakusahan mong nagluluto. Hindi mo lang gusto yung recipe, kaya ka nagagalit. Hindi mo lang gusto yung luto, kaya ka nagagalit. Pero gusto mo rin maging chef.